Hindi na raw bago ang balasahan sa Senado. Yan po ang giniit ng isang political scientist lalo't magmi-midterm election na sa susunod na taon. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Bukas nakatakdang mag-caucus sa mga senador para selyuhan ang chairmanship at ang mga nabakanteng posisyon. Kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Mig Zubiri kahapon, sunod-sunod ding nag-resign sa mga hawak na komite ang kanyang mga kaalyado. Sa ngayon, 6 pang komite sa Senado ang nananatiling bakante. Kabilang dyan ang Committee on Ethics and Privileges, Finance, Tourism at Youth. Bigla ring nabakante ang Local Government Committee at ang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement matapos magbitiw ni Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng parehong komite. Inialok naman ni bagong Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay dating Senate Majority Leader Joel Villanueva ang iiwan niyang chairmanship sa Labor Committee. No, I'm inclined to give up the Labor Committee. In fact, I already, without the permission of the Senate President, I already offered it to Senator Joel. He being an expert in labor, being the chairman of TESDA. But sabi sa akin ni Senator Joel, he is going to think about it. Yeah. Para sa mga komiteng wala pang chairperson, sabi ni Escudero ang vice chairman muna ang mamumuno sa mga mababakanteng posisyon. We did not expect and we were not aware of those resignations, so we would have thought that that would have continued until their replacements would have been elected by the body. But given the resignations yesterday, which we fully understand and accept, mananatili naman si Senador Ronald De La Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Matapos ang balasahan kagabi, nag-dinner ang mga nag-resign na Senate leaders sa pangunguna ni Zubiri. Ayon kay Villanueva, wala pa silang desisyon kung ano ang kahihinatnan ng kanilang grupo. Pero bukas daw siya sa kung ano man ang ialok sa kanyang komite o maging minority leader kapalit ni Senator Coco Pimentel. There are some committees being offered to me as well by the new leadership. I'm also studying that option. At the end of the day, yung sinasabi ko nga na ang pipiliin pa rin natin maglingkod sa bayan. Sa ngayon, magpapahinga raw muna ang tinaguriang seatmates block, pero ang malinaw ayon kay Zubiri, mas lumakas pa niya ang kanilang samahan. Manatili kami isang bloke, 7 kami, and you can call us whatever you want. Magic 7. But we're together, buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. Ayon sa isang political analyst na si Edmund Tayaw, hindi na nakakagulat ang balasahan sa liderato ng Senado. Nagkakaroon ng pagbabago sa liderato tuwing midterm election, yun ay dahil sa karamihan ng mga kalahati ng miyembro ng Senado. Siyempre magpre-prepare na yan for re-election. So naghahanap yan ng, kumbaga, hindi nagre-reorganize, so to speak. And so that is always an opening. Naniniwala naman si Professor Ranjit Rai na nakaapekto ang PIDEA leaks hearing sa pagbibitiw ni Zubiri. Kasi na-tarnish na yung image ng Senate dahil sa ganyang klaseng Hindi lang dahil dahil sa content ng diskusyon doon at saka yung bangayan na talagang it's unseemly and unparliamentary. Yung idea na kahit sino lang pwede mag-investigate, mag-create ng investigation sa Senate on hearsay and misinformation, mahirap po. Gayunman, naniniwala si Rai na mapapanatili ang independence ng Senado sa liderato ni Escudero. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.